Nasa floating status ngayon si General Nicolas Torre III matapos siyang masibak sa pwesto. Ayon yan sa bagong talagang PNP officer in charge na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Iginiit din ni Nartates na wala siyang nakikitang turf war sa kanilang hanay dahil sanay na sila sa balasahan. Magbabalita si Mon Gualvez. The President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Ito ang binigay na dahilan ng DILG sa pagsibak ni Pangulong Bongbong Marcos kay PNP Chief Nicolas Torre III. Matatanda ang bago ma-relieve, kinontra ng NAPOLCOM ang pag-alis ni Torre kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang number 2 man ng PNP o bilang Deputy Chief for Administration para ilipat bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. May connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod? That, among other things, is part of the consideration of the President. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Ngayon, si Nartates na kapwa Ilocano ni PBBM ang napili na pumalit kay Torre. Susunod lang tayo kung ano ang ibibigay na utos, especially this is a general order. Graduate siya ng PMA Class of 1992. Bago pamunuan ng PNP, naging police director siya ng Ilocos Region at Calabarzon. Dati rin siya naging direktor ng NCRPO at ng PNP Intelligence. Sa programang The Big Story, kinuwento ni Nartates na nasa pagadian siya nang biglang ipatawag ng DILG. Wala pang sinasabi. So nagulat lang ako when I arrived here in Manila. Natanong din siya kung anong naramdaman nang ilipat siya noon ni Torre sa Mindanao. Sagot niya lang, Then I followed order when I was designated as APC in Western Mindanao. Yun lang po ang trabaho. We follow orders. sa kabila ng kontrobersyal na pagkakatanggal kay Torre, giniit ni Nartates na normal na ang balasahan sa PNP. Kaya hindi na raw dapat ikagulat ang nangyari. Sa nakikita ko, wala naman na turf war. As long as may order, nandiyan na ang order, and you have assumed everybody will abide to that. Ipagpapatuloy daw ni Nartates sa mga reformang ginawa sa PNP, kabilang ng 5-minute response ni General Torre. Kung tutusin, hanggang March 2027 pa dapat ang panunungkulan ni Torre bilang PNP chief. Pero dahil sa bagong liderato ng pulisya, may option daw na mag-early retirement si Torre na ngayon ay nasa floating status. Alinsunod sa PNP policy, isa lang dapat ang may hawak bilang 4-star rank police general. Kaya kung hindi magretiro si General Torre, mananatili sa kanya ang ranggo habang nasa ilalim ng Office of the Chief PNP o ng Personnel Holding and Accounting Unit. Naniniwala naman si Senador Ping Lacson na ang dahilan kaya nasibak si General Torre bilang PNP Chief ay dahil sa pagmamalabis o kumilos siya beyond his authority. Sabi ni Lacson, may clearance muna dapat mula sa Pangulo o sa kalim ng DILG o sa ex-officio chairman ng NAPOLCOM ang pagtatalaga at pagsibak sa mga kasapi ng PNP Command Group. Gayunman, ang pagtanggal kay Torre ay prerogative na raw ng Pangulo. Sang-ayon dyan si Senador Bato de la Rosa na masama pa raw ang loob kay Torre. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako. Si Senator Amy Marcos, nauna na raw sinita si General Torre dahil sa pagkakasibak noon kay General Nartates at iba pang PNP officials na Ilocano. Sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman ano, magiging bilang anghel ako at nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang nakairingan ng general na si Acting Davao City Mayor Baste Duterte, natanong naman kung naikwento sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinapit ni Torre. Sabi niya lang, hindi ko nabanggit. Tali, wala rin naman talaga ang pakialam na sa tao na yan. Kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.